Unahin po natin yung unang nag-raise hand ngayong gabi, si Loloy Angelia. Loloy Angelia, good evening. Oh, good evening sa lahat ng ating mga host ngayon. Kagabi ko pa sana ito itanong sa iyo kasi marinig ba ako? Yes, naririnig ka bro. Yung ano ba, yung ginagawang dito sa mga parokya na youth camp, summer youth camp, may tatlong tatlong babae na youth ang naposes. Kaya emergency yun. Wala kasi kami exorcist dito. Tinawagan ko si Bro Rolando Lagulaw. Nasa malayo siya. So yung pinakamalapit si Bro Rosby sa Barobo lang. Kapit parokya lang kami kasi. So si Bro Rosby ang tinawagan ko. Ang nangyari dahil emergency, tatlo silang na-possess. Noong July 19, July 18, dalawa. Pag July 19 na, nang patapos na ang kanilang youth camp, tatlo na sila. Kaya parang emergency. Ayaw kasi maniwala yung pares-pares namin ng ganun. Kaya nagsumikap kami maghanap sa ibang parokya sa Barobo. Yun si Bro Rosby ang tinawagan ko. Kaya nang sinabi ni Bro Rosby, sige, may sacramental ba tayo diyan? Okay, meron tayo. Meron tayong Catholic handbook ni Father Sikia. Ngayon, pagdating namin sa school na ginawan ng summer camp, may nag-prayer na grupo. Yung parang sa Holy Infant daw yun sila na grupo. Malala pa yun. Oo. Parang lumalala talaga. Nang dumating na si Brother Rosby, sabi nila tapos na kuno. Nakita ni Brother Rosby, wala, hindi pa ito tapos, hindi pa ito umalis. Kaya nagsagawa, si Brother Rosby sa akin na pwede ba ako daw ang magbasa ng deliverance prayer. Tapos siya ang inigay ko sa kanya lahat yung mga sacramentals. Kasi wala pa, first time pa namin na-experience ganun. Na maka-experience ng ganun na mga pag may ma-possess, ano ang gagawin. Wala pa kaming orientation, wala pa kaming alam sa proseso. Kaya nang sinabi ni Bro Rosby, ito ang gawin mo, yung deliverance prayer, basahin mo, tsaka yung iba magro-rosaryo, mag-cordon kami, mag-rosaryo, nasa gitna yung tatlong na possess. Ang nangyari, okay naman, pero nag-worry ako kasi yung nabasa ko ay hindi yung supplicatory, yung imperative command ang nabasa ko. Pero wala namang retaliation na nakita ko. Pero sa awa ng Diyos, epektibo naman ang nangyari. Ang lang, kung may mangyayari na namang ganun, ano ba ang pinaka-proper talaga na tulad ni Bro Rosby, Rosby Alihabo, galing lang dyan siya, di ba? Sa Bohol. Kaming dalawa ang nagsagawa ng saka may grupo nga nagro-rosary yung ibang mga kabatanunan. So, sa awa ng Diyos na naman na nakauwi yung mga kabatanon sa kanila. Pero yung ginawa ko na parang hindi ko kasi alam emergency na. Yung nabasa ko, wala kasing ilagay doon sa handbook na anong prayer ba yung dapat lang, no? Salamat nga, narinig ko itong tutorial mo na episode sa
deliverance, marami kaming matutunan nito. Kaya inaabangan talaga namin. So ang tanong ko, ano bang may retaliation ba talaga kung yung magagamit namin sa emergency yung imperative? Yes, Brother Tata, pakisagot yung tanong niya, Brother Tata. Okay, maraming salamat. So, sa yung emergency na experience ng brother, actually, yung tatlo, dapat i-diagnose ba yun? Dahil po, kahit na kami, hindi kami basta-basta mag-deklarar na process na yon, i-diagnose ba yon? Kung tingnan natin ang official exorcist, bawat diocese yung automatic yung bishop, dahil siya ang mag-appoint ng pari kung sino ang i-appoint ng. Pero yon ang bishop ang authority na mag-declare na siya ay naposes. Ang yun lang, emergency man yun, pero sa narinig ko sa pahayag mo, yung tatlo nandyan sa nagkasama, mali na yon dahil hindi pwede. Kung totoong naposes sila, magre-react yung tatlo. At lalong na magre-react at hindi basta-basta yun na mahawakan ng ilang tao lang, di ba? Kung totoo yung naposes yung tatlo, hindi basta-basta i-separate yung tatlo dahil mag-react yung tatlo pag totoong poses. At saka sa walang sign na lumalabas, sumusuka ba or umuubo ba o ano pa yung sign na lalabas na ang evil spirit, di ba? At saka bigla lang so kailangan pa yun na i-diagnose sila. Ngunit yung sabi mo may nag-prepare na Holy Infant, i-trace pa yun yung tatlong hinalaan yung naposes, baka membro yun ng Holy Infant Community. Diba? Tama ka, Brother Tata. Membro talaga yun ng Holy Infant. So, sa amin dito sa Osamis, more than 10 ang na-undergo namin na mga membro ng Holy Infant Community. Kahit na sa diagnose pa, interview pa, normal, pero mag-start na ang prayer of deliverance, mag-react na. Hindi nila kaya pakinggan yung deliverance prayer, mag-react. So, posible, siguro, doon ang mga bandits nila dahil sa occultism, pero kailangan pa yung i-diagnose, brother, dahil sabi mo na okay naman, pero wala tayong, ang una lang, ang yun lang sa na pagtotoong poses, hindi sila basta-basta na sa isa lang lugar, magkasama sila. Sa aming experience, hindi po din na talaga dahil sila ay mag-react. Dapat i-separate ng malayo na hindi marinig ang bawat isa. So, dapat na, mas maganda siguro, kahit na ang yung Paris Press, hindi maniniwala, pero Paris Press ninyo di ba? Kung baga, kung tutusin, mga tupa mo sa kanya, di ba? Tupa mo. Brother Tata, ina-appoint na nga siya ng bishop namin, pero nag-decline. Nag-decline. So, yun na yun. Pero, kung pwede, lapit pa rin sa inyong Paris Press yan, dahil siya ang may kahit hindi siya dinecline siya, pero pwede niya magawa yung deliverance prayer lang. Yung deliverance prayer lang. So, pwede niya yun magamit. Magamit man yun sa mga lay, di ba? Yung supplicatory command lang ang gamitin, hindi yung imperative. Opo, Brother Jando. What if ayaw mag-perform kasi hindi nga naniniwala? Anong gagawin nila? Okay. So, magpunta kayo sa obispo, sa bishop. Sa bishop sila hihingi ng authorization gumawa ng deliverance. Sa bishop. At least na mabigyan kayo ng authority. Nandiyan na si Brother Wendell. Kayo na, Brother Wendell. Salamat. Kay magandang mas Brother Wendell para siya magsagot tungkol sa yun nga ang sabi ni Brother Rolando Lagulaw. Kailangan na ng authority ng obispo at saka yung kura paroko. Bro, okay naman yun dahil emergency, pero hindi ta basta-basta na naposes na yun, ha? Hindi ta basta-basta magdeklara na naposes na yun. Lalo na sa sitwasyon na
para lang nikalma lang niya silang tatlo nandyan sa isang lugar og totoong posisyon nag-react na yon hindi yun pwede dahil ano sila mag-react yung tatlo hindi basta-basta so yan lang siguro ang dapat niyong gawin punta kayo sa inyong obispo inyong bishop. Okay. Kaya nga ina-appoint ng bishop namin dahil marami ng kaso dito ng ganon. Sinumbong namin, tinext namin kay bishop ang problema namin dito. Kaya para matugunan ng problema namin, ina-appoint niya yung kura paroko namin. Pero ang problema, nagdi-decline siya. Decline siya. So punta kayo sa bishop ninyo. Sabihin, mag-direct sila sa bishop ng humingi ng authorization. Direct na lang. Pero mas maganda ang bishop mag-appoint ng ibang parish prayer o ibang pare niya. Diba? Nandiyan na si Brother Wendell. Brother Wendell, go ahead. Please. Okay. Unang kapatid, tungkol sa deliverance ministry, huwag kayong mag-deliverance kung walang appointed exorcist. Ikalawa, kung hindi kayo kaanib sa Office of Deliverance and Exorcism, no? Di po basta-basta ito, no? Kaya nga sa Philippine Association of Catholic Exorcists, PACHE, napaka-stricto po. Yung mga lay collaborators di pwedeng mag-deliverance. Ang lay collaborators ay taga-interview, follow-up, nagbigay ng assignment. Yon lang, no? Ang mga una talaga ay ang exorcist. At bakit ganyan ang wisdom? Dahil una, para sa akin, di ko gusto na maranasan ninyo ang naranasan ko. No? So, mas mabuti na ibigay nyo sa pare o kaya sa bishop, maghintay na merong maituro talaga na appointed exorcist in yung diocese. At yung appointed exorcist sa diocese, kailangan pa siyang matrain sa PACHE. Sa PACHE. Brad Ben, yung parish nila, inakwent ng obispo pero nag-decline. Iyon kadalasan ng mga exorcist, no? Di talaga sila basta-basta tatanggap, no? Yung mga exorcist na appointed exorcist, kahit si Father Nonet Legaspi, ilang bisis siya nag-decline, no? Nang tinuro siya sa obispo hanggang tinanggap niya. At kung tingnan natin, dito sa Osamis noon, walang exorcist. So, nilapitan ko si the late Archbishop Jesus Dosado, Congregation of Mission, Emeritus, hindi pa siya Emeritus noon, na magturo ng exorcist. Ang problema, sabi niya, akong umano ang maghanap kung sino ang pari na reading magtanggap ng faculty. Kaya akong inutosan niya na mag-convince ng pare. So, may mga nilapitan ako. Meron talagang mga nag-decline. Hanggang umabot na sa punto na tinanggap nitong chief exorcist namin at nagdagdag pa sila ng appointed exorcist. So, yun. Kung tungkol naman sa deliverance, lalo na kung hindi kayo train at wala kayong hindi kayo kaanib sa deliverance ministry, no? Although we can hindi talaga. In the absence of the appointed exorcist, ma-perform yan, pero hindi pwede yung imperative command. Dapat supplicatory prayer. Pero kahit supplicatory prayer pa, basta bago ka lang, maramdaman mo talaga ang retaliation. Ang nangyari sa kanila, Brother Wendell, emergency. Emergency kasi, Brother Wendell. Parang wala na kami ibang matakbuhan. Pero, okay, yung emergency kapatid, okay yung emergency, pero pagkatapos diyan mas mabuti na ilapit niyo sa
exorcist dahil para ma-process talaga. At hingin nyo, bilang mga lay, hingin nyo sa bishop ninyo na kung maaari, no, magsulat kayo na mag-appoint siya ng exorcist sa diocese. May exorcist na kami dito, pero napakalayo sa malaki kasi itong diocese namin. May dalawa doon sa norte, pero bandang sur, in-appoint niya yung kura paroko namin, pero ang problema nagde-decline. Pero siguro yung mga pangyayari ngayon sa summer youth camp, baka isang eye-opener na yon na kailangan talaga namin ng exorcist priest sa bandang Surigao del Sur. Mabuti dahil kung alam ng karamihan, lalo na mga Katoliko, na may mga appointed exorcist, makalapit na sila at instead na doon sila lalapit sa albularyo, diyan na sa simbahang Katoliko. Saka dagdag ko na tanong, yung nauna sa amin na parang nag-deliverance din, mga grupo ng Holy Infant, ano kaya yung kanilang mga proseso? Ano ba kaya yun sa kay Father Sikea na nabong? Parang wala kasi Bisaya yung kinakanta nila na deliverance. Kung Holy Infant, kapatid, na siguro diyan sa local church ninyo, lalo na yung itinatag ni Father Jung, si Father Jung, yung galing Panabo? Basta yun ang nagtatag sa Holy Infant. Dito sa aming local ordinary, sa Osamis, local church, may inilabas noon si Archbishop Isus Dosado, the late Archbishop Isus Dosado, na nagbabawal sa kanila sa Holy Infant community, yung tinatawag na HEC. At ilang mga kaanib nila sa naturang grupo ang nadala din sa office dahil yung tinatawag na mapasukan sila ng Santo Niño, mapusi sila ng God the Father, mapusi sila ng anghel. Yon ang napaka-problema. Hindi ko alam kung yung tinutukoy mong Holy Infant, yun po ba ang Holy Infant na pumasok diyan sa Bohol, Holy Infant na pumasok dito sa Osamis na mariing ipinagbabawal sa aming obispo? Si Bro Rosby nga, nang-observe din siya kasi nag-ano sila ng chaplet ng Divine Mercy, nagdupa sila, nag-prayer sila sa yung na-possess. Dinupa nila yung mga kamay nila. Dapat ba yun? Kapatid, wala namang aral ang tungkol sa ganyan, lalo na sa deliverance, no? Sa deliverance, in case of emergency, yung aral na itinuturo sa atin, di pwede tayo na magtaas ng kamay, no? Dahil di tayo authority niyan. Pero pwede yung cross na ilagay natin sa noo. Yung cross na hinawakan natin ilagay sa noo habang nag-pray. Pero ang prayer, pwede magamit yung sa deliverance in the name of Jesus of Nazareth. Pero kung hindi ilalim sa authority, gawing supplicatory prayer. Okay, so hintayin ko lang ngayon ng kung may retaliation, Brad Wendell. Sana wala. Huwag mong hintayin, kapatid. Magdasal kayo. Doblehin nyo pa prayer ninyo. Huwag mo nagsasahan ng retaliation. Hope, wala talaga. No? Dahil ang retaliation, iba't iba. No? Pwedeng sa kaanib ng pamilya, pwedeng sa... Kaya, kung meron kayong aklat ni Father Chad Reperger, yung Deliverance for Lay, may magandang prayer against retaliation doon. No? Wala sa aklat ni Father Sikea, pero nasa kay Father Chad Reperger, no? Yung Tagalog kay Father Joseph Mendoza, okay ba 'yun? Pwede rin yung i-adya mo kami. No, pwede rin.
pwede rin na magamit. Kung sakali may retaliation, pwedeng step 1, prayer for protection. No? Ano yung prayer for protection? Jesus crucified, cover me, my family, relatives, friends, families, positions, properties, and ministry. Ulit-ulitin yan sa 3 bisis. No? Then, second step, prayer for armor. No? I put on God's armor to resist the devil's tactics. Third, yung prayer for deliverance. Pwedeng ulit-ulitin basta sa sarili na yung in the name of Jesus, I command you, Spirit, pwedeng palitan, spirits of retaliation with all accompanying spirits to depart right now and never return. At may instruction dan, kung malakas ang retaliation, kahit paulit-ulit mong prayer, punta ka na sa obispo mo. Okay. Sige, salamat Bro Wendell. Salamat talaga. Bro Jando, yun lang ang tanong ko. Maraming salamat sa inyo ka. Okay, thank you, Brother Loloy Angelias.